this will mindset kung bakit kailangan magnegosyo, ano yung dapat ma-achieve sa pagninegosyo, no? And we will also talk about the things that you need to learn so that you won't fail the business, no? So, magandang gabi, guys. Taga saan po ba ang ating mga viewers tonight, no? Please chat and comment down below kung taga saan po kayo para mabati natin. Kamusta na po ba dyan sa lugar ninyo? Wala na po bang baha? No? Ayun. Tingin tayo, okay? Navotas Dennis Hipolito from Navotas City. Magandang gabi, Sir Dennis. John M. Pinheiro, watching from Binondo, Manila. Ayan. Magandang gabi, Sir John. Penelope Geronimo from Valenzuela. Wala nang baha dyan, sir. Okay, that's nice. Uh, Maria Menchita Mendoza from Marikina. How about dyan sa inyo, ma'am? Ma'am Menchita, may baha pa ba dyan? Wala na? I hope everything's okay. Christian Docot from San Mateo, Rizal. Good evening, Sir Christian. Yan, Alvin Agosto, Tacloban. Uy, malapit na ang Tacloban, no? So we will be flying there August 1, no, to assist the opening of the Tacloban branch. Magkita-kita po tayo sa Tacloban Depot natin, AYS Tacloban Depot, no? And let's have a warm welcome to our office. Pwede rin kayo mag-invite ng mga friends ninyo. Adolfo Anchodot, Andang Sora po, Sir Lian, lapit. Arlene from Davao, good evening, Ma'am Arlene. Romeo Estebal, Santa Mesa, Manila, good evening po. Yan, good evening from Capiz, Manny Mateo. Marikina, wala akong baha pero nakapaglinis na rin ang house. That's nice. See you, Sir Alvin. Donna Tiong of E. Rodriguez, Quezon City. Oy, magandang gabi po, Ma'am Donna. Jester G. Pastor, hi sir, good evening from Surigao City. Kamusta dyan, sir? Nasalanta po ba kayo? I hope everything's okay. Ma'am Ellen, good evening. So anyway guys, let's start the training, no? I hope you guys are ready. So para sa mga nakarinig na ng training na to, may it be a refresher for you guys. Para sa mga hindi pa nakakarinig ng training na to, you're in for something really good. So just like the old times, no, mahati ito sa dalawang parts. It's because it takes too long, no? So pag-usapan natin ngayon yung part 1 and then pag-usapan natin ng Wednesday yung part 2, no? So yan, atinan nyo parehas yan para hindi putol, no? So okay, let me share my screen. Ayan, alright. Kita naman, no, guys? Let me open up my chat. Ayan. So the topic again is the entrepreneurial edge and developing the mindset first. Kasi naniniwala tayo any changes that happens in the outside, it was conceived from the inside, from the mind first, di ba? So if you don't develop your mind first, mahirap mag-catch up, di ba? So there are people who, eto, naranasan, narinig nyo na siguro yung mga storya na nagkapera tapos biglang after quite some time wala na rin silang pera. Di ba? Like mga nanalo sa loto, 100 million man yan, 200 million. What happened after a few years? Wala na. Nakikikain na lang sila dun sa mga bahay ng mga nilibre nila. It's because the mind didn't develop. Di ba? Nagkaroon lang sila ng pera but ang unang pinapayaman kasi hindi yung bulsa, kundi yung mindset, no? So, let's talk about that. Pag-usapan natin. Now, I want to show you, want to share a simple exhibit here. Ang tawag po dito is the cash flow quadrant. This came from the book of very renowned author, Mr. Robert Kiyosaki, a financial and business guru in the USA. No, so ito napakasikat ng librong to para sa mga nakabasa. I-chat nyo naman down, no, sabihin nyo, ako sir, nabasa ko na. No, however, para sa mga ibang di pa nakabasa, share natin to sa inyo, no. So, sabi ng libro na to, ang pangalan ng libro, by the way, guys, is Rich Dad, Poor Dad, no. So, ang sabi ng librong to, meron lang 4 na pinagkakakitaan ng tao, to put it simply, no.
Nakikita nyo naman siguro yung mouse cursor ko, follow with me. No? So, apat yung pinagkakakitaan ng tao. Isa dyan is employment, no? Another thing is self-employed. Ito yung pwedeng may business ka pero ikaw lang yung nagtatrabaho sa business mo, or may profession ka, highly skilled ka like a doctor or electrician, ganyan. So, ikaw lang yung gumagalaw talaga, ikaw din dahil din sa'yo kung bakit kumikita, no? So, third is the business owner. You own the system, you own the business, no? So, sa investor naman is that you have your own investments. Ang gumagawa ng pera is yung pera din. Sa business, yung sistema, yung gumagawa ng pera, yung negosyo, yung gumagawa ng pera. Now, let's talk about these things, no? So, start tayo dito sa letter E, the employment, no? Being employed is something na follow this image, no? You trade your time for money. Okay, your time and effort, you trade it for money. So basically, the thing that you offer in employment is your time and effort so that you can earn money. This is good, no? This is a good source of stable income. Nothing wrong about this. Ang problema lang dito, ang hirap palakihin netong money, etong sahod, etong sweldo, no? So, mga audience natin dyan na may trabaho, I'm sure you can relate, di ba? Pag wala kang time na nilagay, wala kang effort na nilagay, wala ka ring sasahurin, di ba? Kung isang linggo kang hindi pumasok, isang linggo rin ang kaltas sa sahod mo. Yan ang problema when it comes to employment. But then, it's a good source of stable income, no? Sa S naman, sa self-employed, no? For example, you're a skilled person, no? Like, ikaw yung pinakamagaling na doktor sa lugar nyo or sa city ninyo. Ang hirap pa din kumita dito ng pera, it's because in order for you to earn money, time and effort pa din yung ibibigay mo. Kailangan mong magtrabaho kahit highly paid ka kasi hindi pumapasok ang pera kapag hindi ka nagtatrabaho. No, so that's the self-employed side. Sabi nung libro, etong left side daw of the quadrant, this left side of the quadrant is what they call the poor quadrant, the poor side, no? Do you guys agree? No? May mga tao na kapag sabi, bakit sir, may mga tao naman na kumikita ng malaki or yumayaman sa employment? Oo naman. But then, iilan lang out of 1 million employee, ilan lang yung pwedeng kumita talaga ng malaki doon. Di ba? Because in a corporate structure, typically, ito yung mga executive, kapag hindi ka part ng executive na yun, so average paying job ka lang, di ba? So, we're not trying to put down employees concept here. No, hindi natin to binabash. Actually, ina-analyze lang natin critically kung ano nga ba talaga ginagawa ng employment, no. It's not bad, but the problem is ang hirap netong palakihin, netong income, no. So, that's the reason kung bakit itong side na to is poor side. Kasi same problem dito sa employment, same problem sa self-employed. No, so sabi nila, yung right side naman daw or etong kabilang side naman is the rich side. Do you guys agree? 'Di ba? Chat niyo naman down below if nag-agree kayo, no? So para daw ikaw maging investor, 'di ba? Investor mayaman ba 'yan? O kadalasan naman sa mga investor mayaman, 'di ba? So, ang problema naman dito, you need money to make money. In short, kailangan mo ng malaking kapital, di ba? For example, magpapatayo ka ng maraming apartments. Of course, kailangan ng malaking kapital yan. Kung mag-i-invest ka sa stock market or mag-i-invest ka sa real estate, you need big money in order to make money. Ang problema dyan, gusto mong kumita ng milyon, ang puhunan dyan, daang milyon or billion, di ba? So, masarap sana maging investor kasi wala ka nang ginagawa dito, hindi ka na nagtatrabaho talaga. Yung pera na yun nagtatrabaho para sa'yo, no?
But the what we need to do here, excuse me, ang kailangan dito sa pagiging investor, may capital tayo. So, paano tayo kukuha ng capital, sir, no? Sir, pwede ba tayong kumuha ng capital sa employment? Oo naman, di ba? Ang problem lang, employment is a stable income, stable type of source of income. So, ang kadalasang sinasagot na itong employment is your stable expense as well. Yan yung mga pangbayad sa bahay, sa kuryente, sa tubig, pagkain, mga stable na hindi mo na maiiwasan, gagastos at gagastos ka talaga. No? So, sa self-employment, ganun din, since you only have limited time in a day, typically ang tao nagtatrabaho yan 8 to 12 hours per day. Alright? Yun lang yung kaya nila because the other half, para matulog naman sila, di ba? Siyempre, kailangan din magpahinga. Hindi naman pwedeng ikaw yung pinakamagaling na doktor tapos 24 hours ka nagtatrabaho. Di ba? Hindi naman pwede yun. So, the realistic side is that you only give 8 to 12 hours a day. Diba? So, limited lang din yung kayang kitain, no? Ang hirap din bumuo ng capital from this poor side, no? The easiest way or the fastest way on building capital is here, dito sa pagiging business owner. Sabi nga nila, no? Bakit? Kasi you have the system, you have the people, you have the concept, and then the business will make money. Ito, kadalasan sa business, ano lang yan eh. Para mapalaki mo yung income mo, dapat lumalaki din yung business mo. 'Di ba? Sa employment, kapag lumalaki yung trabaho mo, hindi naman basta-basta lumalaki yung income mo, right? So, dito sa business, kapag may business ka, pag pinalaki mo yung business mo, of course, lalaki rin yung income mo. So, dito tayo kukuha ng kapital sa pagiging business owner. Now, ang maganda dito is that di lang ikaw yung gumagawa, no? You're working on the business. You get people, you hire people to do the business, no? And then makaipon ka, and then sooner or later, makaipon ka ng malaking kapital, dun ka na makakapag-invest, no? So, kadalasan ito, retirement stage, okay? Pag sinabing retirement stage, guys, no, does not necessarily mean na magre-retire ka pag 60 or 70 ka na. Di ba? Kasi, you can retire young. The question is, do you have the capital and the financial means to do investment para yung pera na nagtatrabaho para sa'yo at makapag-retire ka na. Pwede ka mag-retire ng 30, 40 years old, ng 50 years old. Depende. Di ba? So, this is the goal. Di ba? This is the long-term goal, and the short-term goal and the ultimate goal, of course, here is being a business owner. Now, guys, ang hirap maging business owner because ang problema dito is, of course, initial capital. And then, paano kapag wala kang expertise pagdating sa business, di ba? So, ang maganda, you guys are already business owners. Since you are a newpreneur, yung business ninyo is AYS. Alright? You have the same interest as the company. Pag kumita yung company, kumikita ka din. Pag kumita ka, kumikita din yung company. So, partnership po tayo, no? Hindi na siya kagaya ng ibang tech giant outside. They won't share their percent of profit to you. Ang maganda dito sa AYS is you get the share of the profit dun sa trabahong ginawa mo, no? So, this is the best way right now in order to be an investor, no? So, guys, if naiintindihan nyo tong cash flow quadrant na to, if you are an employee or self-employed or walang pinagkakakitaan, tas nakatalon ka from the poor side papunta sa right side to the rich side, no, be proud because you're doing your first and early steps. No, this is how important it is to start a business, and congratulations. Nakatalon ka na doon. No, you are now a business owner. No? So, pag-aralan pa natin ng mas malalim yung business para kumita tayo ng mas malaki, and then sooner or later, we can invest our profits and let the money work for us. Diba? So,
Yan. Okay, what I'm gonna do is tatype ko yung pangalan ng libro, no? Yung author. Rich Dad, Poor Dad. Uh, Robert Kiyosaki. Yan. Yan yung pangalan, no? So, I encourage everyone, aspiring business owners, masarap basahin yan, no? So, alright, let's move on. Guys, do you have questions regarding dito sa cash flow quadrant na to? Pwede nating pag-usapan, no? Let's open the floor muna before we move on to our main topic, no? Yan, please chat nyo lang if may questions kayo. Okay ba yung quality natin, Direct? Okay. So, mukhang klaro naman, no? Para sa lahat, guys, no? So, let's move on. Let's put aside the cash flow quadrant muna. Let's go into the main topic. Yan. Training your mind first. Entrepreneurship is much a journey of personal growth as it is about building successful businesses. While skills, knowledge, and resources are undoubtedly important, the foundation of success lies in the mind of a neopreneur. Alam nyo guys, I 101% believe that entrepreneurship is about personal growth. No, alam nyo, I have very big respect for successful entrepreneurs. I met a lot of them, no, in here in our AYS journey, no. I met a lot of billionaires and millionaires alike. Ang one thing that you can observe from them is they are yung personality nila napaka-strong, no? So if you're gonna take a look at it, so it needs a strong personality in order for you to be successful in doing your business, or in order to be a successful businessman, no? So hindi lang pala siya about sumali ako, nag-join ako, and then inantay ko na maging successful ako. It's not about that. Hindi siya ganun, no? Hindi siya about nag-invest ka ng 7 accounts or 3 accounts and then magiging successful ka na. Hindi pala ganun ang business. Yes po. Put it simply, mag-invest ka ng 50,000, magtayo ka ng sari-sari store, you won't be successful kung hindi mo babantayan yung sari-sari store mo. Pag pinabantayan mo sa iba yan, may chance na makupitan ka, manakawan ka. So, ang pinaka-sensible na gawin kapag may sari-sari store ka, ikaw na may-ari, ikaw mismo nagbabantay. Diba? That's why it's not a very much scalable business because it takes much of your time. Diba? So, anyway, we need to train your mind first. Diba? So, let's go on with our steps on personality growth muna, no? So, we're talking about on the general sense of being an entrepreneur. No? Hindi lang bilang neopreneur, no? So, all right. Number 1, resilience in face of challenges. Yan, no? You will encounter a lot of uncertainties and obstacles, no? Ibig sabihin po, sa negosyo natin, kahit di lang sa negosyo natin, sa negosyo, kapag nagnegosyo ka, you will face a lot of challenges and obstacles. Hindi po siya smooth sailing, okay? Hindi, ang buhay ng tao, hindi lang negosyo, ang buhay ng tao in general, hindi siya smooth sailing, okay? There's no such thing as smooth sailing. Minsan may plano ka na, tapos gagawin mo yung plano mo, magugulat ka, malulubak ka, di ba? Magpapaikot-ikot hanggang sa makarating ka dun sa goal mo. Now, in order for that to happen, you must have the resilience to face the challenges, di ba? So, from operating funds to sales fluctuation, di ba? From mahina ang benta hanggang sa bakit ganun yung benta, mahina lumalakas, ganyan, to overall operation of your business, Developing resilience help entrepreneurs bounce back faster and stronger. So sabi nga dito, if you fail, no, or if you hit the bottom, and when you rise up from that, after that magiging mas successful ka na, mas
maganda ka na, iba na yung build mo. Kumbaga, nag-undergo ka ng training. No? So, ganyan ang nangyayari. Now, if anyone here experiencing this now, 'di ba? May obstacle. Alam nyo guys, yung mga maliliit na obstacle, malaking bagay din 'yan pag pinagsama-sama mo. Maliit man 'yan, pero kapag pinagdikit-dikit mo 'yan, malaki rin 'yan. Ano yung mga maliliit na obstacle? Number one, hirap pumunta ng office, 'di ba? I understand yung iba na hindi talaga makakapunta ng office, it's because nasa probinsya sila or malayo talaga sila. We understand that, 'di ba? Kaya nga natin ginagawa tong mga online trainings na to so that we can still cater to them. We can still teach them how to do their business, 'di ba? So, but then, yan yung mga maliliit na obstacle, no? Hirap pumunta ng office. Wala kang client, wala kang makausap, or inaaway ka ng asawa mo pag pumupunta ka ng office. Di ba? Yan yung mga obstacle na yan. The question is, do you have the resilience to face those kinds of challenges? Naranasan mo na ma-reject yung friend mo na iniisip mo na pag nakasama mo siya, magaling to, maraming kakilala to. Eto, nako, kaya namin magtulungan nito at parehas kaming kikita ng malaki. And then, reject ka niya nung inaya mo siya. O, di ba? So, nung pag-reject niya sa'yo, gumuho na lahat ng plano mo. No? Those are kinds of uncertainties and obstacles. So, the problem there in having a business, no, not just AYS business, kapag nagka-problema ka, no, pag may problema ka sa operating fund, sa sales, kung solo ka lang, no? Kung solo mo lang ginagawa, for example, nagtayo ka ng paresan. O yan, gumaya ka kay Diwata kasi sabi mo, wow, trend ang paresan ngayon. Masarap gayahin yung ginagawa ni Diwata. Ginaya mo si Diwata, namuhunang ka 50,000, 70,000 and all. Nagpagawa ka ng cart, bumili ka ng malalaking kaldero, bumili ka ng inventory mo ng mga ingredients. And then what happened is nagfe-fail ka, ang konti nang bumibili. Di ba? So, ang problema dyan, in traditional business, walang tutulong sa'yo. Bahala ka sa sarili mo, negosyo mo yan, kapital mo yan, problema mo yan. Yun ang problema in traditional business. Ang maganda dito sa atin, in AYS, no, sa business natin, you have business partners. Remember? Nandyan yung mentor mo, nandyan yung nagpasali sa'yo, yung nagpakilala sa'yo ng business, nandyan yung tao na willing sumuporta sa'yo. So, if you're undergoing a lot of troubles, no, challenges, mas kaya mo siyang harapin kasi meron kang partner. Meron kang kasosyo, remember that. And willing siyang gabayan ka, tulungan ka at turuan ka to overcome that obstacle. Yun po yung maganda dito. Ang maganda rin dito, if you're having a hard time, punta ka ng MWF sa Zoom meeting, may nagtuturo sa'yo ng training. May nagte-train sa'yo, may nagbibigay sa'yo ng idea. Di ba? So, that's the big difference between traditional business and AYS business. Dito, you have a partner. No? You have a teammate. Yan. Kung maiintindihan mo tong business na to, business model-wise, maiintindihan mo na hindi ka magiging successful dito kapag solohista ka. Okay? Kapag mag-isa mong ginagawa yung business, of course, pwede ka maging successful because there are neopreneurs who become neopreneurs, no? Na marunong na talaga magnegosyo, na talagang malawak ang experience sa business. May mga ganyan, no? And then they have the edge, of course, no? Crediting the experience, of course, pwede sila maging successful. Pero paano yung walang experience? Paano yung walang idea kung anong gagawin? Di ba? 2 linggo ng member, wala pa rin nangyari sa kanya, puro training lang yung ina-attenan niya. Paano yung ganun? O, di ba? So, don't worry because in our business model, this is incentivized community, no? So, pwede mo siyang magawa ng solusyon by asking your mentor, what's next? No? Ask your mentor, what's next? Ano nang next na gagawin natin?
Lahat ng mentors dito, trained yan, okay? Marurunong yan. Marami nang natulungan yan kumita, no? Marami na ring mga nabago ang buhay niyan, no? Naalala ko tuloy si Mika. Asa na si Mika, direct? Si Mika is our model. Ito, kwento ko na lang, di ba? Mika is our model, di ba? So, alam nyo si Mika, ano yan eh, working student yan eh, actually. No? So, nagmo-model siya so that she can pay for her tuition fee, her baon. Alam nyo, ang malupit, hindi lang pala yun. Tumutulong din siya sa gastusing bahay. Kasi, parents niya nahihirapang maghanap ng trabaho. So, siya rin yung breadwinner. You know what happened? Initially, model lang natin siya. Kakakinig niya ng mga tech forum, kakakinig niya ng mga training, kakasalamuhan niya sa mga neopreneur. At the first, syempre hindi naman siya neopreneur eh. Diba? Kinig niya, natututo siya and nagka-interest siya mag-neopreneur. So, nung naging neopreneur siya, alam nyo what happened si Mika, bago-bago lang, ilang buwan pa lang, but she's earning 7,000 weekly, mga ganyan yung average niya. But that is not possible kung si Mika lang gagawa. No? Kasi remember, working student nga siya eh. Di ba? May trabaho siya and then nagtatrabaho siya sa atin, of course. Nag-aaral pa siya. So, paano niya pag susuksukin lahat ng schedule na yon within 24 hours? Minsan nga, niloloko na namin si Mika na hindi natutulog, malaki eye bags eh. Diba? Pero, kung i-interviewin mo siya, may times talaga na ganun. Tulog niya lang, 2 oras, ganyan. Kasi kailangan niya magtrabaho eh. Then may pasok pa siya, umaga hanggang hapon, ganyan. Diba? So, it's not possible kung solo siya. Okay? That's my point. Hindi siya kikita ng ganun kung solo siya. Of course, Mika has a team behind her na may sumusuporta, may mentor na tumutulong sa kanya para ma-execute niya yung business. Kita mo siya, kung sa kanya possible, what more yung iba na hindi kasing busy ni Mika. Di ba? So, resilience in the face of challenges, guys. If you have the resilience, you will continue to develop, you will continue to grow in the face of challenges, and then it will help you become successful. Alright? Number 2, creativity and innovation. No? So, ano ba tong creativity and innovation na to, sir? Yan. So, come up with groundbreaking ideas and solution. No? So, entrepreneurs need to think outside the box. Yan. So, in creativity and innovation, di ba? Here in training, mga trainings natin, bago po nagawa yung training na yan, it takes a lot of creativity and innovation from collection of people with already good and long enough experience. Ibig sabihin guys, itong mga tinuturo ko po sa inyo, hindi lang po ako yung nag-isip dito. Alright? Ano to? Finormulate to and pinagtulong-tulungan to ng mga tao, ng core leaders, based from experience na bakit ilalagay dito, ano yung mga magandang pag-usapan. Diba? So, this is our fair share of contribution in the company's creativity and innovation. Imaginein mo on our last face-to-face training, yung topic natin on the past 2 face-to-face training is digital marketing. Sino dito naka-attend ng mga face-to-face training natin in the office, di ba? Digital marketing, tinuturuan natin sila kung ano yung mga creative ways and what are the tools that can help their creativity. Andyan yung ChatGPT, andyan yung Canva, ganyan. So they're also learning things outside na natututunan nilang additional skill to help their businesses. Kasi, of course, digital marketing nga. Ibig sabihin, gagawa ka ng page. And then yung page, yun yung magiging marketing page mo. Of course, hindi lang naman paggawa yun. Meron pang setting up yun. Of course, di-design mo pa, lalagyan mo ng graphics, lalagyan mo ng content and all. Di ba? So, kapag hindi ka nakagawa, no, hindi nag-i-innovate at walang creativity yung business mo, of course, ang pangit ng business mo, ang pangit ng marketing.
alam nyo guys, lalo pa ang market, unti-unti yan, no? Unti-unti as time goes by, tumatalino ng tumatalino yan. Imaginein mo, ang marketing na gumagana dati, way back then, radyo. Tapos ang gumagana sumunod, TV. And then yung mga billboards. Ngayon, ang gumagana, internet. Diba? Next time, hindi natin alam kung ano yung next na gumagana. Baka may tarpaulin na sa likod ng tao. Yun na yung bagong billboard. Hindi natin alam. But then, on our side, no, we're keeping up to date, no? We're keeping up to the top solutions, how to do that. We just need to execute. Kailangan mo na lang gawin, no? Kaya yung mga naka-attend ng online training dyan, no? Kaway-kaway. Sana may online din ang digital. Ma'am Arlene, meron po, no? Wala pala. Face-to-face talaga siya. Actually, Ma'am Arlene, the reason why, kung bakit naman siya face-to-face, kasi napakahirap niyang ituro online. No, ang tinuturo namin online, yung mga kaya lang dalhin ng topic online. However, yung mga digital marketing, ganyan, yung mga may kailangan ng prospecting and, may mga kailangan ng execution, ganyan, and explanation na face-to-face, mga dikdikan talaga, face-to-face lang talaga natin maituturo yan. Hindi kaya ng online yan, ma'am. Kumbaga, hindi mo maiintindihan. No? Kasi may workshop required yan eh. May necessary workshops required na sasabayan mo yung mga kabatch mo para matutunan mo siya. May ganun siya, ma'am eh. So, mahirap siya ituro talaga online, no? I'm sorry. Pero, yan. May sked kaya by August kasi pagpunta ko dyan, yes ma'am, yung mga face-to-face natin, ginagawa natin yan every Friday. Wala lang tayo last Friday kasi of course, umulan and bumaha eh. Diba, nag-online tayo last Friday. Pero every Friday talaga meron yan, no? So, this coming Friday, we hope that the weather is okay. Yan, gagawin ulit natin yan. Mag-face-to-face ulit tayo. But yung topic, secret muna. Okay? Wait for the announcement. Pero, ayun, since tapos tayo sa digital marketing, let's see, no? Kung ano yung pwede nating maituro face-to-face, no? So, baka bumalik tayo doon, pwede rin. Kasi, daming nagde-demand, no? Yung office natin, ang capacity. Ilan ba capacity ng office natin, direct? 100. Siksik eh. Nung nagkaroon ng face-to-face training. Actually, hindi lang nasa office function hall ginagawa yung training kasi merong mga tao nandun na sa may hagdan eh. Nakapila na dun sa may hagdan, hindi kaya eh. But then, we have a events place sa 7th floor na cash ang 400 na tao. Diba? Hindi lang natin inaasahan talaga na magiging ganung karami nung nag-face-to-face training tayo, no? So, definitely may mga hindi nakapunta, may mga bitin, no? So, let's see kung ano may topic natin dyan, no? So, anyway, next is effective decision making, no? So, in business, left and right, every day you make decisions, no? So, entrepreneurs make countless decisions every day, ranging from small impact to game-changing decisions. Actually, the key here is for you to practice in the small impact decisions, no? Ito yung mga predicament, ito yung mga sitwasyon na, okay, may business partner ka, pabalik sa 2, sabi ni Sir Carlo. Hold on. Ayan. Okay? Bigyan kita ng 5 seconds, inom lang ako ng kape. Alright, ang negosyante guys, araw-araw gumagawa ng desisyon yan. Alright? So, from small decision making to game-changing decision makings, no? Sa mga dipo po ba, magkakaroon ng F2F training? Opo sir, yung mga dipo, meron yan. No? So, guys, anong klaseng decisions yung pinag-uusapan natin dito, Sir Lian, no? Siyempre, bago ka dumating dun sa mga malalaking desisyon, no, dun ka muna sa mga maliliit na desisyon. Gaya ng paggising mo ng umaga, titignan mo ba yung prospect list mo o hindi? Okay? Pagdating ng tanghali, pupunta ka ba ng office mamayang hapon o hindi? Yan yung mga small decision making na pinag-uusapan, no? Yung mga tipong times na kalaban mo sarili mo, kung hindi mo kalaban sarili mo, asawa mo. No? So, yan yung mga
small decision-making things. So, ang tip ko dito guys, one thing I understood about decision-making, sometimes the hardest option is the right choice. No? So, not every time, but most of the time, yung pinakamahirap na gawin, yun yung tamang sagot. Yun yung tamang desisyon. No? So, like what I said, from small things to big things, andyan na yung may mga hinahawakan kang leaders, may hinahawakan kang fleet ng service providers, di ba? And then, you're gonna decide kung anong gagawin mo kapag pangit yung performance, di ba? So, yun siya. Next, the ability to make effective decisions under pressure is a mark of a successful neopreneur. Alam nyo guys, share ko lang, no? There are times that we went ultimate pressure, no? Mga malulupit na pressure, kailangan namin mag-decide on the spot. In our business, no, AYS, may mga nami-meet kami na mga mayayamang tao, mga investor talaga, ganyan, bilyonaryo. Ang gagawin yan, sasabihin, kaya kong tulungan kayo magkaroon ng funding, ganyan. Naalala ko tong foreigner sa Makati, sa poblasyon namin, Minute ni Press, no? Sabi niya, I can help you raise funds for your startup tech company, okay? I will raise $1.5 million. I will take $500,000 as fee. $1 million remaining left for your company as fund. So, $1 million guys, malaki yun. 50 million yun. Marami tayong ma-hire na developer doon, marami tayong makukuhang model doon, marami tayong magagawang creatives doon, di ba? Malayo tatakbuhin doon. Kaya lang ang sabi sa amin, I can do that, but only one condition. You can't ask where the money came from. Diba guys, totoo lang, kung pera-pera lang usapan natin, di ba? Kung wala ng core values to at sustainability at long term, ang daling tanggapin ng 50 million, totoo lang, di ba? Ang daling mag-say yes kung pera-pera lang talaga. But then, we faced a hard decision kasi of course, tatanggihan namin yung 50 million or tatanggapin namin. Ang problema, pag tinanggap namin, hindi namin alam kung saan galing. Baka mamaya sa Pogo pala galing yun, dinadamay pa tayo sa Senate hearing, di ba? O, papatawag si Direk, bakit tumanggap ng $1 million yung kumpanya nyo, Direk? Sabi ni Direk, hindi ko alam. Hindi naman ako yung kausap eh. O, di ba? Magkaroon pa ng gano'n, makita nyo si Alice Guwos, pera niya pala yun. Mina-money laundering lang, di ba? So kami, we took a look at our moral core values as our moral compass nung gumawa kami ng decision making. Sabi namin, ang hirap tumanggap ng perang ganito kasi of course, kung bawal mo tanungin, malamang maduming pera yan. Pero kung pera-pera lang, magkakapera yung kumpanya nyo. Ang dami nyong magiging pondo and all. Ba? Pero still, bottom line, tinanggihan namin. Diba? Because we have a bigger interest on making the company long-term and have the foundations right. Para yung company natin, maging maganda siya, maging long-term siya, kasi ginawa natin siya ng tama. No? So, madami pa, meron pa, sasampalin kami ng cheque ni Press sa mukha, magsusulat ng cheque, 18 million, eto 18 million on the table. Gusto ko ng ganitong number of shares, ganitong percentage of shares. Tatanggapin nyo, you're gonna give me the shares, kung di nyo tatanggapin, leave it at the table. Baga take it or leave it, ganun siya. Kami naisip naman namin, aside from money, ano ba yung may aambag ng taong to sa company? Kasi, alam nyo guys, pera, it's cheap. Walang kwenta ang pera kung hindi mo alam kung paano mo gagamitin ng tama yan. May it be
1 million pesos or 100 million pesos, malaki man o maliit, walang kwenta yan kung hindi mo alam kung paano mo papalakihin. Right? So, ang tanong namin sa sarili namin with all of this, parang 2022, mga 30 investor yata nakakausap namin ni Pres. Aside from money, what else they can contribute, di ba? So, this is the reason why we went with C Group. Bakit nagustuhan namin si C Group? Kasi sobrang aligned ng vision namin. Sobrang aligned ng gusto namin mangyari, no? Ang weakness ni C Group, digital and marketing. Ang weakness namin, funding and resources. Si C Group may funding and resources. Kami, magaling kami sa digital side and the marketing side. So, nag-complement parehas. Siya yung tinanggap namin na partner. Di ba? Yan, sinishare ko sa inyo. Di ba? Hindi naman secret yan. It's actually an open secret. Di ba? Alam ng mga core leaders yan and all. So, no reason to keep that a secret. Di ba? Yan yung mga klase ng effective decision making that we do for our company. So, in order for it to have a proper foundation. Yan. Thankfully, lahat naman yun nagbubunga, di ba? Looking backwards, pagkikwentuhan na lang namin na buti na lang ganito yung ginawa natin. Buti na lang di natin tinanggap yung pera ni ganito. Buti na lang si ganito yung naging partner natin, no? So, yan, sample lang yan ng mga malalaking game-changing decisions, no? So, ayun, in order, bago kami nakarating dyan, syempre, nagsimula kami sa small decision making, no? So, next, adaptability to change. Ayan, no? So, the business landscape is constantly evolving. This is true. Actually, the business 5 years ago is not so much digital but still digital. And now, very digital. No? So, kung wala kang alam pagdating sa digital side, kahit ano pa mang negosyo mo, kahit tinapa man yan, kahit nagbebenta ka ng damit, kahit nagbebenta ka ng cellphone, kahit anong negosyo mo, kahit pagkain man yan, luto o hindi luto, kapag wala kang alam sa digital side, ang hirap magpalaki ng business ngayon. Di ba? Now, I ask the people here na hindi techie. Di ba? Pwede nyo sabihin na, sir, sumali ako kasi alam ko maganda yung kitaan ganyan. Kaya lang nahihirapan ako on the technical side. Hindi kasi ako techie. Guys, everything in this world can be learned kung gugustuhin mo. Di ba? If you don't adapt to change, di ba? Hindi mo siya in-embrace. Hindi mo siya hindi mo siya in-entertain, hindi ka nagbigay ng effort, walang mangyayari. Alright? The failure to adapt to change means dying in business. Diba? So, those who resist change often find themselves left behind. Ayan. So, lagi ko na ikwento dito is the story behind MGM Taxi. Ayan. So, guys, familiar ba kayo kay MGM Taxi? Si MGM Taxi, yan yung taxi company na pinakamalaki at pinakamarami sa Pilipinas way back then, 10 years ago. Yan yung kulay green na taxi. Di ba? So, pansinin nyo, ngayon, wala nang masyadong ganyan. Diba? Actually, wala nang ang green sa daan. Sobrang kokonti na lang, no? Pero way back then, MGM Taxi is the biggest taxi fleet in the Philippines. Yung kulay green. Ayan. So, kung natatandaan nyo yan, kung naalala nyo siya, guys, i-chat nyo. Diba? Sa message section natin. Alam nyo, when Grab and Uber came to Philippines, ini-introduce nila yung Grab concept sa mga taxi company, no? So, present din nila 'yan, no? Present nila 'yan kay MGM Taxi. At si MGM Taxi na pinakamalaking taxi company, ayaw niya. Sabi niya, bakit ako magaganyan? Ako yung pinakamalakas na taxi. Yan, ganyan. And of course, si MGM Taxi, hindi lang naman siya yung taxi sa Pilipinas. May competitor yan. Si Ken Taxi, City Star Cruise. Yung City Star Cruise, friend ko may-ari niyan. Kaya alam ko kung ano yung nangyari sa taxi landscape way back then, no? Meron silang 300 taxi, no? So, mas marami pa rin si MGM.
And then, ang isa pang competitor dyan, si Luis Manzano. Sobrang daming taxi niya ni Luis kung alam nyo lang. Di ba? So, ngayon, nung present yung Grab at Uber, ang tumanggap dyan, yung competitor ni MGM, hindi yan tinanggap ni MGM. Okay? Ang tumanggap dyan, si Ken Taxi, City Star Cruise, tsaka si Luis Manzano. Yeah, ano na yan, inadapt niya. Inadapt nila, no? So what happened nung inadapt nila yan, slowly nag-grow yung Grab. Of course, hindi naman din biglaan nag-grow si Grab, unti-unti, di ba? Pero nag-grow siya and then pandemic, nag-grow lalo. Nawala na si MGM. Nalulugi na, nauubusan na ng customer kasi napupunta na halos sa Grab lahat. So, what happened? Lugi si MGM, dumating sa point, kailangan nilang ibenta yung mga units nila, kinain na sila ng competitors nila. So, yun ang nangyari. Wala silang adaptability to change. Diba? So, actually, guys, ganyan din yung nangyari kay Nokia. Diba? So, si Nokia, napakalaking cellphone dati. But then, smartphones are rising. Ayan. Hindi nakapag-adapt si Nokia sa development ng smartphones, na left behind siya. So, yan yung mga problema, yung byproduct kapag hindi ka nag-a-adapt sa change. So, ikaw, as a business owner, you need to convince yourself that you should be adaptable to change. Okay? Guys, alam nyo, sa buhay, hindi lang sa negosyo, sa buhay, pabilisan lang makarealize yan. Diba? The sooner na ma-realize mo, the sooner na makakagalaw ka, the sooner na makakapag-adapt ka, at mas makakapag-progress ka. Diba? Sa market na tumatalino, kailangan marunong ka mag-adapt. Diba? Kaya naming ituro sa'yo lahat ng bagong marketing strategy, lahat ng digital approach. Ang problema na lang dito is ikaw, kaya mo bang i-adapt? Di ba? Willing ka ba na matutunan at ma-adapt tong mga ganitong klaseng changes, no? So, fifth, stress management and well-being, of course, this is very important, no? Ang entrepreneurship, stressful. Do you guys agree? Di ba? With long hours, high stakes, intense pressure to succeed, napakahirap po magnegosyo. Di ba? Chronic stress not only impairs decision making. Sabi nga nila kapag mas pagod ka, mas mababa ang IQ mo, no? But it also takes a toll on physical and mental health. Diba? So, balance guys. Alagaan natin yung sarili natin, no? It's really incredible paano nagagawa ni Mika. But then the secret there is not her. The secret is the team. In this business, sa incentivized community, there's a team, a community that can help you. Yon. So, basta meron ka lang mindset ng team player, mababalance mo yan, di ba? We have business partners na, mga nasa abroad. Siyempre, hindi naman pwedeng umuwi sila ng Pilipinas, makausap lang nila yung client nila, di ba? Of course, the team and the mentors are the ones who meet them, di ba? Ganyan, and talk to them, no? So, sila yung kamay at paa nung OFW dito sa Pilipinas. Ganyan siya nangyayari, no? So, 6, building self-confidence and belief. Confidence is the key for entrepreneurs to pitch ideas, negotiate deals, and lead their teams effectively. Guys, wag na wag kayong mahihiya. Okay? Ang unang tatanggalin nyo sa negosyo is yung hiya. Okay? Ang taong mahiyain walang napapala sa buhay. Kailangan may confidence ka. Guys, iba yung mayabang sa confident, ha? Okay? Yung mayabang, yun yung ubod-ubod, no? Dapat may confidence ka lang. Sir, paano nga yun mahiyain ako? Hindi yan one snap magbabago. Makapal na mukha mo. May confidence ka na. Hindi. It's a process, no? In order for you to gain confidence, first, kailangan may maniwala sa'yo. Kahit isang tao lang. Now, ang maganda dito, dapat ikaw yun, no? Maniwala ka muna sa sarili mo na kaya mo. Maniwala ka sa sarili mo. I-picture out mo yung sarili mo na ginagawa mo yung business effectively.
na isa ka din sa mga nagtuturo ng business. You are touching people's lives by teaching them entrepreneurship, 'di ba? Nakakatulong ka sa kanila sa mga service provider mo. Pwede ba 'yun? Nahihiya ka, hindi mo matanong kung bakit hindi niya ma-accept yung booking, bakit inactive siya. Hindi pwede. You gotta have the confidence to run a business. Si Henry C, pwede yayaman ba ng ganyan yan kung walang confidence yan? May board meeting, tapos sasabihin niya, ay guys, kayo na lang, nahiya ako. Hindi pwede. 'Di ba? You need to believe in yourself first. Ang unang tao na maniniwala sa'yo, sarili mo. And then, merong ibang tao makikita yon, magtitiwala din sa'yo. Magsisimula yan sa isa. And then, sunod-sunod na yan, dadami hanggang sa dumating sa point, marami ng tao naniniwala sa'yo at nagtitiwala sa'yo, no? Build your confidence and self-belief. Yan. However, confidence doesn't come naturally yan. But confidence something that you can gain and learn. Yun nga, no? Ang tip ko sa inyo dyan, in order for you to gain confidence, belief ang una mong kailangan. Now, yung belief na yan, hindi mo hihingin sa ibang tao. Kailangan ikaw nagbibigay niyan sa sarili mo. Maniwala ka muna sa sarili mo and then may ibang taong maniniwala sa'yo. Alright? That's the first part, no? Second part is why neopreneurs fail, no? So dito, pinag-uusapan natin ano yung reason bakit nagfe-fail ang mga neopreneur, no? Pero ititigil na muna natin dito. We will save it for our part 2. No? Let's talk about that on Wednesday. Yan. So, ayan guys. So, gusto ko munang i-open yung floor. No? Baka may tanong kayo regarding sa training kanina. Actually, let's share again. Share ko ulit para yan, ma-review natin. No? Guys, baka may tanong kayo, no? About dito. Mga gusto nyo magpabalik ng slide, let's go, ibalik natin. Ano dito gusto nyo pag-usapan natin? No? Ayan, so, tanong kayo guys. Sana natutunan nyo siya ng malalim, no? Sana na-digest nyo ng malalim. Ayan, anong gusto nyo pag-usapan dito guys? Come on, please chat down below. And then, itatopic natin yan, no? Sasagutin natin yan. And we will talk about it more. Ayan. Kape muna, abang wala pang tanong, no? Question and answer portion, guys. Sir Lian, third slide, please. Okay, effective decision making. Di ko nakita. Wait lang, Ma'am Ellen, ha? Ito muna tayo. Anong gusto mong itanong dito sa third slide, Sheila? Pag-usapan natin yan. Actually, on the side of mga bagong neopreneur, unti-unti yan, magkakaroon kayo ng mga malalaking desisyon na gagawin. Siguro ang start niyan, pag kumikita ka na ng sobrang ganda, nagte-20,000 ka per week, 30,000 per week, ang decision making dyan, yung like may trabaho ka, magre-resign ka ba o hindi. Okay? Hindi namin sinasabi mag-resign ka, wala ka pang kinikita, okay? Isasuggest namin yan kapag kumikita ka na ng maganda, 20,000 above per week. Diyan. Kasi, imaginein mo, una, safe ka na dyan. Pangalawa, kaya mo pang palakihin yung 20,000 na yan kung part-time mo pa lang sa ginagawa at nagte-20,000 ka na. Right? So, feeling ko yun yung simula ng pagtawid from making small decisions to big decisions. So, Ma'am Ellen, okay, isa-isa lang. Ma'am Ellen, stress management. Nako, Ma'am Ellen, yan. Paano ba kayo nagko-cope up with stress, Ma'am Ellen? Kasi for me, no, ako I like playing computer games, ganyan. So, pag ako nai-stress ako, I just play 30 minutes, okay na ako. 30 minutes, mahaba, 2 hours. Pag Sunday, nakakapaglaro ko ng mas mahaba. Pero on daily basis, hindi na mawawala yan, nasa dugo ko na yan. At least 30 minutes. Sobrang busy talaga nung araw. No, I can play games in my cellphone, ganyan. So, 30 minutes okay na ako dyan. That's how I manage my stress and well-being.
Sila Press, ano yan? Si Press mahilig mag-shopping, mahilig sa spa, fanatic ng spa si Press, no? So, yung mga sobrang gagandang spa, mga high quality na spa yan yung ano niya, and aayain niya ako diyan, sabihin niya, "Bro, tara, ano tayo? Punta tayo ng family spa," ganyan. So, doon re-relax siya tapos nakakapag-isip siya, then kadalasan nakakagawa siya ng magandang idea while doing that, no? So, kayo pa Mamelen, paano kayo nagre-relieve ng stress ninyo? And it's a really important thing. Throwback, John M. Pinier, throwback, wala pa ring booking isang buwan na coach. Sir John, anong service yan at magkano ang pricing mo? Maganda ba yung profile mo? Maayos ba yung picture? May description ba sa ano? May description ba sa service mo? Baka naman walang description dyan. 'Di ba? Nakalagay lang linis aircon 1,000 tas walang description. Mahirap talaga i-book yung ganun, no? So, watching dogs via vlog sa TikTok. Yan. Actually, ma'am, mahilig din ako sa aso kasi may actually aso pusa, I'm good with both, no? In general sa hayop, mahilig ako diyan kasi ang cute nila eh. Nakakatuwa sila eh. Ano yan, Sir John? You need to look at, no, una, pricing. Tingin mo ba patas naman yung pricing mo? No? Second, yung profile mo as a service provider, maayos ba? Kasi kung hindi maayos yan, kahit ikaw magbubook ka, baka hindi mo i-book yung sarili mo. Kasi pangit eh. Hindi mo maintindihan, tas walang description or magulo yung description, ganyan. Yun yung mga bagay na kailangan mong tignan dyan, sir. No, however, ayan, sinasabi ng HR yan. Kapag wala kang booking, sasabihan ka ng HR bakit walang booking. Bibigyan ka nila ng suggestion. No, so, ayun. So guys, mukhang okay na, no? Wala na ba kayong gustong pag-usapan dito? So, anyway, guys, that's it for tonight, no? We will move on with the part 2 training this coming Wednesday. I hope marami kayong natutunan. Sa mga narinig na tong training ito, I hope na-refresh kayo. Sa mga hindi pa, I hope this contributed a lot, no? Aralin lang po natin, and guys, remember, the more you know in this business is that the more edge and higher the chance of you becoming successful. So, yun lang po. Maraming salamat. See you again this coming Wednesday for the part 2 of the training. No? Yun lang. Thank you very much. Good night and God bless. You ready? Let's go. Yeah.